Hi loves, this is regarding kay Pai. So sabi niya, hi po, bakit ganun yung sa akin? Inantay ko yung end ng lockup ko, March 3 yung end niya and kaka-check ko lang ngayon, walang laman yung wallet ko and may mga transactions na sa history. So loves, ang tanong ko sa'yo, may pinagbigyan ka ba ng passphrase mo? Nabigay mo ba yung passphrase mo sa iba? Passphrase ng wallet nyo. Kasi sa Pi browser wallet nyo mga loves, hindi po kayo makaka-enter doon sa wallet ninyo kung hindi nyo po ilalagay yung passphrase nyo. 'Di ba passphrase bago mabuksan yung wallet nyo? So if may pinagbigyan kayo ng passphrase ninyo, ibig sabihin po, pinasa na po yung Pi coins ninyo. Pinasa na po yan. So kinuha na siguro ng, hindi ko alam kung sa kanino mo binigay yung passphrase nyo. Year, hindi ko alam kung 2023 daw. Madami daw nagpa-airdrop ng Pi coins daw, nagpa-airdrop sila. Pero kailangan daw ibigay yung passphrase nila para daw magbigay sila ng 100 Pi coins. So, I think madaming naniwala sa ganon, kaya madami ngayon yung mga ganitong nangyayari na marami na pong transactions kasi nag-end na po yung kanilang lockup ng Pi coins. Syempre, movable na po yung kanilang Pi coins. So, yan, kinuha na siguro yung laman yan. Pero, sagutin nyo muna guys ha. Sagutin mo muna yung tanong ko if may pinagbigyan ka ng passphrase mo. Kasi, isa lang naman po yung reasons no, kung bakit nagkakaroon kayo ng mga transactions sa history nyo. Ibig sabihin, merong nakakabukas po ng wallet nyo. So, kaya nga sa Pi Network account natin mga loves, iba po yung wallet natin, di ba? Miniminas natin sa ibang app, sa Pi Network app mismo, tapos iba din sa yung wallet niya, sa Pi browser wallet mismo. So, doon natin maa-access yung Pi coins natin. Pero bakit ganun? Dalawa na yung nag-comment ng ganito. Tatlo yung isa nasa GC din, pati siya. Na-lock up yung 1,700 na Pi coins niya, pero meron pong naka-access ng passphrase niya. So, maghahabulan silang mag-transfer ng Pi coins by the year 2027 na ma-end yung lock-up niya. So, mga loves, huwag niyo pong ibigay yung mga passphrase ninyo. Before naman kayo gumawa ng passphrase, sinabi doon ni Pi na kailangan ikaw lang yung nakakaalam ng passphrase mo. Huwag mong ibigay sa iba kasi hindi na po yan mababalik if ever na may mangyari or makuha yung mga Pi coins nyo or magkaroon ng mga illegal transactions, diba? So, yan. Hindi na problema ni Pi Network yan. Kayo kung may pinagbigyan talaga kayo ng passphrase nyo if may mga nakabukas. So, yan. Sayang naman. Hindi ko lang sure baka na-hack yung FB nyo or emails, ganon. Yan. So, sa mga bago dyan ha, wag nyong isan yung mga any informations na ginamit nyo sa Pi Network nyo sa ibang tao. Kung may nag-o-offer sa inyo na bibilhin nila yung Pi coins nyo, $100 yung isang Pi coins, basta ibigay mo yung passphrase, code or email or number mo, blah blah blah. Wag kayong maniwala sa ganun. Okay? So, kung saan nyo mabebenta yung Pi coins ninyo is sa mga exchanges lang po, crypto exchanges na nakalist po si Pi coins. Okay? So, for example, okay na yung Pi coins mo, nasa available balance na. Isa-send mo lang naman siya dun sa, for example, sa OKX Pi coins wallet mo, and then isa-sell mo siya. Ganun na lang. Manood ka ng mga tutorials sa YouTube. Madami yan. May tutorials din ako nasa YouTube channel ko. Nasa link ko yung bio. Okay? So, yan. Sasagutin ko yung comment mo pag nag-ano ka ulit ha. Nag-message, nag-comment back ka.